I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Binasag na ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kaniyang matagal ng pananahimik sa issue ng katiwalian na bumabalot sa 1.4 trillion peso flood control projects noong 2024 at 2025. Muling itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa katiwalian, lalo na ang pagiging mastermind sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa halip itinuro nitong executive branch na siyang nagpapanukala, nagpaplano, nag-iimplementa at tumitiyak na kumpleto ang mga proyekto. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. Command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation. Itinuro din niya sina dating Senate President Chis Escudero at dating Congressman Saldi Co bilang responsable sa mga naging budget insertions na nangyari sa loob ng small committees at bicameral conference committee na nagpatibay sa budget bago ito isinumite at pinirmahan ng Pangulo. At kung siya man ang itinuturo dahil sa politika o para sirain ang kaniyang reputasyon, sinabi ng dating House Speaker na hindi siya papayag na maging fall guy. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Sa darating na Mayo, ibinabala ng Office of the Ombudsman ang posibleng paghaharap ng kasong plunder laban kina Romualdez at Escudero. Tinanggihan din ni Ombudsman Crispin Remulla ang hiling na biyahe ni Romualdez sa Singapore at hiniling sa Sandigan Bayan ang paglalabas ng precautionary hold departure order laban sa dating speaker. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mamaya, wala na tayong mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Tila hugas kamay naman ang Malacanang sa naging pahayag ni Romualdez. Kung ano man daw ang mga sinabi ni Romualdez ay depensa niya sa posibleng kasong kaharapin. Pero katwiran ng palasyo, hindi lang ang Pangulo ang executive branch. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yun. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. Hamon naman ang mga senador na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Romualdez. Sabi ni Committee Chairman Panfilo Lacson, sinayang ni Romualdez ang dalawang pagkakataon na inimbitahan nila ito sa pagdinig ng komite para magsalita sa issue. At kung magsasalita ang malalaking personalidad, sinabi naman ni Senador J.B. Ejercito na dapat din namang panagutan ang kanilang bahagi sa katiwalian. Yung mga tunay na masterminds, no? Yung mga culprit, yung mga nagsimula ng modus na ito, para sa akin po, yun ang dapat talagang magsasalita na, kailangan din na yung sabihin nila yung isisiwala na, pero syempre kailangan din nila panagutan yung naging kasalanan. Sa naging pagsasalita ni Romualdez, nahihiwatigan kung ano ang relasyong mayroon sila ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nang pumutok ang kontrobersya sa flood control, matagal nang hindi nakikita na magkasama ang magpinsan na dating sanggang dikit. Kaya ang tanong, isa-isa na nga bang maglalabasan ng mga taong isinasangkot sa anomalya at para ilibre sa pananagutan ng kanilang sarili, handa na ba ang mga taong ito para ilaglag ang pangalan ng iba pa? Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.